Naglabas na ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez hinggil sa naging patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may balak umano siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Sa isang pahayag nitong Biyernes, November 17, iginiit ni Romualdez na hindi umano ito ang panahon para sa politika dahil marami umanong isyu ang kinakailangang pagtuunan ng pansin sa bansa. Ayon kay Romualdez, prioridad umano niya bilang Speaker ng Kamara ang isulong ang unity at kolaborasyon sa lahat ng political lines. Matatandaang muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam sa gikan sa masa para sa masa nitong Miyerkules na nagbabalak umano si Romualdez na tumakbo sa pagkapangulo. Bago ito, pinatutsadahan din kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Romualdez kung saan sinabi niyang magdidiman siya ng audit kung paano ginastos ni Romualdez ang pondo ng publiko kapag tumakbo raw ito bilang Pangulo ng bansa sa susunod na eleksyon. Alright, so ito po yung sagot ni Speaker Martin Romualdez sa kanya. Ayan, sabi rito, I am grateful for the former president's engagement with the political discourse and understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with a significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Sabi niya rito, ako may pasalamat sa dating Pangulong Duterte sa kanyang pakikibahagi sa political discourse at naiintindihan ko yung mga curiosity surrounding the 2028 elections. Kasi Pangulong Duterte ngaw agad ng napakaaga about yan sa 2028 national elections. So, yung pinagagalgal niya yung ilang mga lugar na hindi raw galit daw. Parang nag-survey, ano? Ito ba, sabi niya, however, I believe it is important. So, sabi niya, gayon pa man, naniniwala ako na na mahalaga na magbigay ng atensyon sa mga kasalukuyang problema sa ating bansa. At sa kasalukuyan, hinaharap natin ang mga mahahalagang economic, public, health, and regional issues na kailangan ng ating agarang atensyon. Tama yun. Diba? Tama po yun. Ganun yung gawin. Diba? Harapin yung mga problema natin. Ibig sabihin, yung mga bilang mambabatas, hindi naman siya ekonomista. Wala naman yung mandato niya po. Ibig sabihin, wala doon sa economics. So bilang House Speaker, so sa kanya ang sinasabi niya rito, ang focus natin ay yung mga magiging aksyon ng House of Representatives na kanyang pinangungunahan na dapat may kinalaman at makakasagot sa mga problema natin sa ekonomiya, sa kalusugang pampubliko, and then yung mga problema sa iba't ibang mga lugar-lugar na nangangailangan ng agarang atensyon daw. Okay, and then sabi pa, marami pang problema mga Pilipino na kailangan bigyan ng solusyon. Eto na, hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Aray. No? Alam nyo, ito yung hinahanap ko kay Pangulong Duterte, yung maiisip niya sa mga statements niya, yung sikmurang gutom. Diba? Yung mga kababayan natin na naapektuhan sa tuwing mayroong problema sa politika, katulad ng kudita-kudita na yan, 'di ba? Yung mga panawagan na pabagsakin ng gobyerno, pananakot, bantayan niyo ang mga militar, 'di ba? Yung mga ganun, kaya dapat yung mga militar po natin, ang buong pamunuan, magsalita na kayo. 'Di ba? Diretsuhin niyo na. Kayo ba loyal kay Pangulong Duterte? O, edi magsilayas na kayo, maghanap kayo trabaho nyo, maglipatan kayo sa Davao, no, siya magpasahod sa inyo. Kung kayo naririyan para lamang sa sahod. Alright? Pero kung ito naman may dedikasyon kayo sa inyong trabaho, buhay man ang nakataya, diba? Para sa taong bayan, sa bansa ninyo, at sa saligang batas, magsabi kayo ng malinaw na dapat ganun.
Hindi yung para kayong mga tanga na kinakalagkat na kayo sa kahihiyan. Alam niyo yung pag-drag ni Pangulong Duterte sa yung pananalita na bantayan ninyo dyan ng mga sundalo, ang PNP, masakit dyan, loob nila, ang puso nila masakit kasi madaming mga namatay dahil pinatay ng mga NPA. Lagi na lang kasing bato sa sisi sa NPA. Buwisit naman po talaga yung mga yun. Pero, ang mapansin ninyo, gamit na gamit. Di ba? Gamit na gamit. Ay, yung ganong klase. Kaya pananalita. So, kaya ito sinasabi niya, hindi eleksyon ang sagot sa sigmurang gutom. Tama yan. Diba? Tama po yan. Barang-bara si Pangulong Duterte dyan. Kasi si Pangulong Duterte po, nasa campaign mode na eh. Ang estilo niya, ginawa rin niya ito kay Leni Robredo. Sa maagang panahon, talagang sinisiraan niya na ng sinisiraan. Pinapahiya niya ng pinapahiya. At nasamantala pa iyon, pagkakataon na talagang overwhelming ang paniniwala at suporta kay Pangulong Duterte ng taong bayan. Ano inabot ni Leni Robredo? Tangkungan. Alright, so ito pa. As a Speaker of the House of Representatives, my priority is to promote unity and collaboration across all political lines. Nako, binanggit dito ang collaboration. So, ito na naman, sabihin na naman nila dyan. Ayan, umamin si Speaker. Meron siyang pakikipagsabwatan. Sinabi naman niya rito, across all political lines. Diba? Bilang House Speaker. Tama naman eh. Kung ikaw yung nandun sa liderato, ang titignan mo dito, hindi yung kapareho mo ba ng political party. Bakit? Katulad lang po nito yan eh. Sabi nga ni Manuel L. Quezon, pagkatapos niya manumpa sa pagkapangulo, my loyalty to my party ends while my loyalty to the people begins. Diba? So, ibig sabihin, tapos na ang eleksyon, tigilan muna tayo sa pamumulitika. Kasi when you talk about political party, you also talk about politicking. So ngayon ganito rin to. Ito sinasabi rito ni Martin Romualdez na bilang pinuno ng ng buong mababang kapulungan. So ang titignan niya po rito ay ang interes ng mga nasa ibaba niya, mga kapwa kongresista, regardless kung anong kulay nila sa politika, kung ano ang kanilang paniniwala sa politika. Pero sa kanya, kailangan pangunahan niya ang mga ito. Alright? Tsaka alam niyo, makainaman ngayon itong mga iba't ibang mga political parties talaga namang, 'di ba? Nananatili po talaga at nagpahayag ng matatag na suporta sa kanya. So, hindi po gumana yung Duterte magic na akala nila gagana pa rin dyan sa House of Representatives dahil pipresyo rin. Kasi, why I say this, ganito yan eh. Yung po mga kongresista dyan, majority of them, ay super majority of them, except the party list, ay mga district congressmen. So iniisip nila ngayon sa laki ng boto ni VP Sara at kinalahati lang yung boto ng tatay niya noong 2016. So ibig sabihin, ganun kalala ang kalakas ang impluwensya nila sa mga tao. Okay, so yun ang tinutukoy niya dito ni Daddy Diggs doon sa kanyang mga pinagsasabi na ay nako, binanggit pa yung mga lugar-lugar, di ba? Okay, so ito sabi, this time to put aside rumors and speculations about future elections and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. Sabi niya, sa pagkakataong ito, isang tabi natin yung mga ugong-ugong dyan, yung mga chismis, yung mga marites, yung mga spekulasyon. Ayan, tungkol sa darating na halalan, malayo pa naman nga kasi. At mag-concentrate tayo, mag-focus tayo rito sa kung ano yung maaabot natin. Sama-samang maaabot natin para sa ikabubuti ng ating bansa at sa kapakanan ng mga Pilipino. Now,
Regarding my personal political aspirations, I am currently committed to my role as speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on the future electoral possibilities. So, by saying this, so etong si Martin Romualdez, he recognized, ito sabi niya rito sa Tagalog, paraphrase ko. Now, patungkol naman ngayon sa aking personal na political aspirations, sa ngayon ako ay committed sa aking gampanin bilang tagapanguna ng Kongreso at nagsisilbi tagapanguna ng Kongreso na nagsisilbi sa pangangailangan ng ating bayan. Ang focus ko, sabi niya, ay sa kasalukuyang mga responsibilidad at hindi sa darating pang mga darating na posibilidad sa halalan, sabi niya. So by saying this, sinasabi niya, hindi ako utak eleksyon. Okay? So si Pangulong Duterte sapul dito. Kaya nga isa ho itong napakalaking sampal, kaliwat kanan, may kotong pa dito po kay Pangulong Duterte na just go for how many days or maybe more than a week or maybe 2. Diba, ngaw-ngaw, lambasting, keep on lambasting Martin Romualdez, di siya pinapatulan. Ngayon, pinatulan.